Ito, naglalaro. Salin lang kayo dito, maganda tong laro na to. Nakita ko to sa kwarto ng lola ko eh. Tara, tingnan nyo. Ano ba yan? Hindi ko alam, history board ata ito eh. Maganda tong laruin. Paano ba yan? O sige, ganito na lang. Dahil dalawa naman yung linya, saka dalawa yung dice, ako yung judge nyo, tapos kayong dalawa yung maglalaban. Sige, sige, sige. Paunahan makarating sa dulo. Ha? Pag kada hagis nyo, kung ilan yung makukuha yung score, yun yung number ng steps nyo hanggang makarating sa dulo. At kung sino makarating sa dulo, siyang panalo. Sige, game na? Sige, 1, 2, 3, go! Teka! Ano nangyayari? Hala! Teka, nasaan na yung dalawa? Kanina naglalaro lang kami dito. Anong nangyari? Biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Narito kayo ngayon sa panahon ng mga Ita. Sila ang unang nanirahan sa Pilipinas. Sila ay bihasa sa paggamit ng sibat at pana na ginagamit nila sa kanilang pangangaso. Kanilang Panginoon ay si Bathala na pinaniwalaan nila bilang isang dakilang manlilikha. Ang kanilang pisikal na anyo ay maliliit, maiitim at may sarat na ilong. Sila din ang mga unang tao na tumawid sa tulay na lupa. Lapu-lapu! Bakit nandito ka sa teritoryo ko? Hola, amigo. Nahamon kita sa isang duelo. Duelo? Duelo ba ang gusto mo? Oo. Sige. Magbilang na tatlo. Tatlong hakbang palayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Narito kayo ngayon sa panahon ng mga Espanyol kung saan dumako si Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Ngunit lumaban ang mga pangkat ni Lapu-Lapu kay Magellan at siya ay napaslang. Unang layo ng mga Kastila ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo upang mas madaling makuha at masakop ang Pilipinas. Hindi nasakop ang Mindanao. 1565, dumating ang mga misyonerong Agustinian na nabibilang sa Orden ng San Agustin. 1577, pagdating ng mga Franciscan na nabibilang sa Orden ng Francisco. 1587, dumating ang mga Dominican na kasali sa Orden ni Santo Domingo. Sila rin ang unang nagtatag ng universidad sa bansa, ang UST at San Juan de Letran. Mas napadaling sakupin ang Pilipinas dahil sa Kristyanismo. Noong dumating ang mga Kastila, naging bahagi sa tradisyon natin ang kasal, binyag, kumpil, at iba pang paniniwala. Ngunit sa kabila ng mga kontribusyon ng Espanya sa Pilipinas ay ang pagmamaltrato at pagiging bayolente sa mga Pilipino. Go. I shall return. Siya si General Douglas MacArthur, isang general ng US Armed Forces na nagbigay ng malaking kontribusyon sa Pilipinas. 40 taon tayo sinakop ng mga Amerikano.
Baguio, Bacolod, Davao at Zamboanga, ang mga mauunlad na bayan sa panahon ng mga Amerikano. Madami ding ipinakilalang iba't ibang uri ng sasakyan ang mga Amerikano tulad ng eroplano, tren, barko at iba pa. Madami din silang paaralan na ipinatayo tulad ng Philippine Normal University, Far Eastern University, University of the Philippines, University of Manila. Matapos ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1902, unti-unting inihanda ng mga Amerikano ang pamamahala sa bansa. Layunin ng gobernador military na mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa Pilipinas at isa na nga dito si General Douglas MacArthur. Madaming naging kontribusyon ang mga Amerikano sa bansa. Ilan sa mga ito ang pagpapatupad ng sistemang edukasyon ng mga Amerikano, ang pagbubukas ng Maynila sa pandaigdigang kalakalan at ang pagpapatayo ng pamahalaang lokal sa mga lalawigan at bayan.